Right, so this is the test ride ng Exciting X350. Itong katabi niya yung X400. So yung pagdating sa kanyang body, malaki talaga siya. So pares lang dito sa Honda ADV 300 o ADV 350 ba yun? Yung nireview natin nung last, parehas lang siya. Halos ganun din yung size niya. It's a maxi scooter na dual sport. Ayan yung harap niya. Napakalaki, napakalapad. Meron na siyang handguard. And meron din siyang windshield. Napakalaki na itong stepboard niya. So ganito yung remote niya guys. Yung itsura. Mamakuha kayo ng dalawang ganito. Parang pang sasakyan na rin. So yung kanyang U-box hindi ganun kalalim. Parang maluwag siya. Pero yan, mas malalim pa rin yung, yung ADV dito. Doon lang siya medyo talo. So hindi fully na pwedeng itaas ang kanyang upuan. So take note of that na lang guys. And then ito yung battery. So yun, kasya na yung mga gamit dyan dito. Kung hindi kayo magta-top box, kasya isang helmet. And then mga gamit nyo na lang, mga raincoats, ganyan, jackets. So ito tetestingin lang natin dito kasi meron silang free test ride. So hindi natin siya matetesting pagdating sa mga off-road. So tsaka na lang yun. Kung meron tayong mahiram na X350, then why not try natin, right? So let's go. Okay, so testingin lang natin kung ano yung kanyang feel. Obviously malakas to, 300cc eh. So tingkayad tayo dito, ang seat height niya is 805mm. So ikot tayo. May lagyan natin ng camera yung harap. Okay. So napakalapad niya, napakalaki niya. So meron ditong area na lubak. Yan, ito. So dito perfect itong motor na to. Yan, kung saan natin tinesting yung Skytown dati. So dito syempre sisiw na sisiw. Pag naka-on yung traction control, of course maganda. So iwas sa fishtail. So ito, goods na good siya dito sa mga yan, hindi smooth na pavement kasi dun siya build eh. Yan, dual sport. Ganun naman ang dual sport, di ba? Taas mo dito. Ibang dito, syempre mag-aalangan na ang laki-laki. Bakit hindi pa pwede sa expressway ng Luzon? Sa iba pwede. Sa ibang skyway kami RT dito eh. Ito pwede. Laki na nito actually. Parang mas malaki pa nga ito kaysa sa sa ADV 300. So hindi natin matitesting yung full potential nito pagdating sa kanyang power kasi limited lang ang ating pinagtitest ridean. So dito lang talaga. Takas. Expected. Siyempre expected natin yung ganyang kalakas. Pwede siyang Taiwan, siyempre kasi yung kanyang stepboard malaki. So pwede kang tumayo dito. Sa kanyang controls, parang pa rin naman. Parang yung mga dink pa rin ng kanyang controls. Halos wala rin pinagkaiba. Pinalaki lang talaga to. Lagyan natin ng camera sa harap para makita makita yung itsura natin. Mabigat talaga to kapag pag mabagal, pag dahan-dahan lang. Yan. So naka dual disc brake, harap likod, malalaki yung diameter niyan. And naka ABS equipped with TCS. So kompleto na rin siya. Tsaka napakalaki ng nito, ng panel niya. So kung tatayo tayo dito, pwede naman. Yan. Kung nangangalay na kayo, kung mahilig kayo mag-adventure, pwede. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung mas sulit, kung Honda ba o ito, para sa akin ito kasi yung presyo niya medyo malayo ang ang difference eh. And you get almost the same naman kasi pares silang dual sport. Tsaka maganda yung nito, maganda yung suspension niya sa likod and harap. Yan, lalo na break in na, medyo malambot siya. Adjustable pa yung likod nito pero wala siyang sub-tank. So hindi lang talaga natin makakuha yung full potential ng kanyang power. Pero you can tell sa lakas ng kanyang hatak, goods na goods eh. Malakas talaga siya. Tapos hindi rin pala adjustable yung kanyang windshield. So isang level lang siya.
Yan, kung saan nakapatong yung mic ko, ay yung camera ko, dun lang siya nakalagay. Yan, try natin nga kung sa tight na curve. Okay din. Manageable naman. Konting piga lang. Yun. Hindi pwede magbabilis kasi dito kasi baka biglang dito makita. Yan. Yung cornering niya, okay naman. Yun, goods. Alright, so far so good. Ang kanyang ride and feel, sabi ko na talagang malakas itong motor na to. So for the price of 273,000, siyempre sulit na sulit po. Kung mahilig kayong mag-adventure, mahilig kayong mag out of town, mahilig kayong mag-ride sa malalayo, tapos ano nyo pa, mamumundok kayo, yan, hindi kayo bitin sa power na ito. Talagang malakas siya. Alright, so papansin nyo dito sa kanyang panel, malaki. I think 7 inches to, tapos lahat ng cluster nandito naman na. And then may butas siya sa loob, parang ano rin, ADV 300 din, ganyan din, no, naka-open siya. Tapos may secret pocket ito dito sa may side niya, magkabila. Yan, kung maglalagay kayo ng gloves or what pamunas, yan, pwede dyan. Tapos malaki din yung tangke na ito, malaki yung, madami siyang may kakarga. And meron na rin siyang abang dito for top box kung kailangan yung maglagay. Nagagandahan din ako dito sa kanyang taillights. Full LED yan, ang angas ng dating, lalo na pag nasa madilim, mas maganda yung kanyang road presence, no, yung kanyang tindig. Tas yeah, ang lalaki ng kanyang springs, and adjustable ang kanyang shocks, no. Tapos yung DRL niya, ganyan ang itsura. So hawig ng PCX na Honda Winner X, yan, ganun yung nakikita ko sa kanya. Tapos napakalaki niya, and naka smart key na siya. Tapos meron another glove box dito. Ayan, magkabila din yan. Itong price point, nag-expect ako ng mas higher quality ang kanyang mga side pockets. Yan, medyo hindi siya ganun. Ito, may front and rear camera na siya, and for safety purposes. So maganda na lang palitan dito yung side mirror niya, kasi hindi ako contento sa side mirror niya, But so far so good sa ating initial test ride dito sa on-road, ta semi off-road yung mabato. So far so good naman siya. Sure ako na mag-i-enjoy yung mga makakapag-testing nito or makakabili nito. At yan, kung gusto nyong mag-adventure, pwede tong exciting X350 na to. So kung nandito kayo sa Baguio, guys, dito kayo sa may Baguio Camp Chanhae Techno Hub, and may Kimco dito or ECG, diyan kayo mag-i-inquire, diyan kayo bibili ng ganitong unit. Feel free to visit, hanapin nyo lang si Sir Ven dyan. At yun lang, ride safe and Godspeed. I'll see you on the next one. Goodbye.